Patatayungin natin kasi buntis na si Eunice. Makita nilang ikaw ay buntis. O Eunice! Uy! Diyan lamang, hindi dito. Tayo. Ayan. Palakpakan natin. Kinakabahan ba araw pupunta hindi ito? Tinanga niya yung kalapit. Ano ba? Ano ba 2023? Isang beses ako'y nahihilo galing sa Sambay sa Maynila. Ay mga pagkain 3,900. Nag-lunch kami 3,900. Manila Hotel, Diamond Hotel. Nasa kaya namin ay L300 na medyo mainit. Patang-pata ako pagdating sa bahay. Hilong-hilo ako. Nahiga ako. Pagmulat ko, binuksan ko sa likod ko. Pagbukas ko, nakalagay 80,000. Nawala yung hilo ko. Tama nga, GM. Totoo yun. Nawala ang hilo ko. Naisend ko sa mga PSDS, sa mga principal. Akala ko kasi meron na rin sila. Pagsagot sa akin, wala kami. Bakit kami wala? Naisend ko kay Sister Maura, tingnan ko bukas. Sila walang lahat. Ako lang ang meron. Kaya dinilit ko agad kasi parang ako'y napahiya. Dahil ang sabi sa akin ay pautang, ano ganyang biro? Marami ka palang pera. JL, totoo, nakakaganit. Pag nakatanggap kayo ng blessings, dali ko tuloy siya sa salitang unexpected. Siyempre, by faith, hindi lang namin masabing direktang expected kasi nga, yung timing. Alam natin na ang time ay nasa kamay ng Diyos. Anong araw yun, JL? Friday? Friday. Bakit ba kayo nasa bahay? Ay, Sabado. 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 Kasi nagre-refill ako ng tubig. Sabado na. Nang pindot niya. At sabi nga niya, tell ko rin, magbibigay ako sa Panginoon. Ako'y may himala. Kaya nag-television nandiyan. Yan ay bahagi ng himala na tinanggap niya sa Panginoon. Amen. Purihin natin ang Panginoon. At ang inyong himala ay kakabit ng aming himala. Dahil pag kami may sinabi, hindi namin alam kung paano i-accomplish. Sinabi ko magkaka-TV dyan, kung paano, hindi ko alam. Kaya nang sabihin niya, ay ayun, pinapangyari ng Diyos para ako ay huwag maging sinungaling sa inyo. Amen. Dahil sabi ko, pagkatapos ng taon, 3 TV, hindi ko tinatanggalin. 1, 2, 3, at iya'y pinapangyayari ng Panginoon. Hallelujah! Ang tawag dyan ay pabor. Sabihin mo sa iyong kalapit, ang pabor ng Diyos ay sumaiyo. Nagtatawa.
Ang pabor ng Diyos ay sumaingginawa. Ayan. Si Lita, pagiging dentist, gusto magturo mo. Kaya mo ba, sister? Noong ko pa pinag-apply, mag-apply ka senior high school teacher to. Sabi niya, hindi pa nga nagiging teacher mo, teacher to agad. Sabi ko, wala kasi item ng senior high school teacher mo. Sa madaling salita, hindi naman kailangan ako mag-ayos ng mga papel na yun. Basta sasabihin ko lang sa inyo, bahala kayo. Sa madaling salita, dalawa yung in-applyan. Junior high, senior high, parehong teacher 1. Parehas walang bakante. So, Then, sabi ko, sige, apply ka na nga ngayon ng teacher 2. At siya magiging senior high school teacher 2 na ngayong January. Purihin natin ang Panginoon. At marami pang bakanting senior high school teacher 2. Sa Angono National High School siya malalagay, 12 yung items, 6 yung nalagay. 14 yung items, 6 yung nalagay. 3 yung 70 pataas, 3 yung 65 pataas, 6. Ilang bang kailangan? 14 minus 6, 8. Sino bang high school teacher dito? Yung graduate na. Kahit hindi pa sa kasi, sa senior high school, pwede. Si May ba na elementary o high school? Elementary. Walang bakante sa elementary. Ang tawag doon ay, ano tawag? Ha? Sabihin, basahin niyo ang lahat. Paborito ba ang ibig sabihin sa Tagalog? Princess, dali ba sabihin sa Tagalog ay paborito? Hindi. Ayan na. Por favor. Paborito ba yun sa Tagalog? Bakit kayo nakalitong Biblia? Pabor. Paborito. Isa ba yun? Hindi raw. Basta ako paborito ko ng Panginoon. Sabihin mo sa'yo, paborito ka ng Panginoon. May paborito bang Panginoon? Oo naman. Yung masunurin, paborito niya. Yung masuwayin, hindi paborito yun ng Panginoon. Kaya tayo tinuturuan na tayo ay maging masunurin. At kapag ikaw'y masunurin, ang pabor ng Panginoon ay iyong kakamtin. Purihin natin ang pabor. Ayan. Minsan, may mga lakad tayo. Nung isang araw, anong araw yun? Na-aksidente ang apo ni Sister Emma. Anong araw yun? Kung anong araw yun, bahala na yung araw na yun. May jeep, galing sila ng SM, nagkakarera yung dalawang jeep. At doon sa isang side ng jeep, 6 ang apo ni Sister Emma, sabay manugang, at isa mismo si Malu. Manugang ni Malu at si Malu. So 6, 8 sa isang side ng jeep na aksidente. Yung isang manunugtog natin, at yun ay halos isang araw na walang nakikita. Subalit ang kabutihan ng Diyos ay hindi nagbabago. Sino nakakatanda nung may post ko nung umaga? Sa Maranatha? Sino nakakatanda? Salamat sa Diyos, hindi tayo naubos.
Hindi tayo nalipol dahil ang kagandahang loob ng Panginoon ay laging nasa atin. Amen? Sabi mo sa iyo, salamat sa Diyos. Hindi tayo nilipol sapagkat ang kabutihan ng Panginoon ay sumasa atin. Hallelujah! Muntik ng malipol ang sakmayan ni Ate Emma. 6 na apo. Isang manugang ba ang tawag doon? Isang anak. Muntik ng malipol sa isang pagkakamali. Sa totoo lang noon, may lakad rin kami. May pangako ko sa aking mga anak. Hindi kasi mga pauwi eh. Sabi ko kay sister ko rin, pauwi ko yung mga sugo. May message ko. Uwi kayo. Punta tayo sa magandang tanawin ng Pilipinas. Biglang nag-reply yung mga ayaw. Isama ko ba, Nanay Oria? Isama ninyo. Pero totoo, wala akong plano. Gusto ko lang silang magsiuwi. Sa madaling salita, nagsiuwi. Nagsidating hapon na. Tara na daw, apurahan. Aba, darating kayo ng hapon, apurahan kayo? Sa madaling salita, nagsakayan sa L3. Ako naman parang hiyang-hiya. Tapos, sige, tara. Pupunta tayo sa bahay ng mga Tito Pipit. Aba, mga mukhang nagsiba ang utang. Aba, hindi naman magandang tanawin ng Pilipinas ang bahay ng mga Tito Pipit. Maganda yun. Makikita ng Nanay Oria ang tinatayong bahay ng mga Tito Pipit. Si Teresa hindi sumama. At noong araw na yun yung aksidente. Oras na yun ang aksidente. Kaya may mga plano tayo na hindi kinakailangan yung plano mo, yung plano ko, ang gawin ko at gawin mo. Ang mahalaga, magawa mo ang plano ng Diyos sa buhay mo. Hallelujah! Sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol sapagkat ang kanyang habag ay hindi nauubos. Yun ay nasa Panaghoy chapter 3 verse 22. Mga kapatid, napakasarap maglingkod sa Panginoon. Tama, Brother Lipit, hanggang may oras pa, hanggang bata pa. Huwag nang hintayin yung magre-retire ka na at uugod-ugod ka na at hindi ka na makakita. Hindi ka na makatayo. Eh, ano pong paglilingkod ang gagawin mo sa Panginoon kung ganoon? Tinatanong niya, kailan ang panahon? Anong sagot ninyo? Kailan ang panahon para kayo maglingkod sa Panginoon? Sagot? Ngayon na. Ngayon na, maglingkod ka sa Panginoon. At kung loloobin ng Panginoon, yung bukas, kasi hindi naman natin alam kung may 2024 pang dadating, bagamat malapit na, hindi natin alam. Tanging Diyos lang ang nakakaalam. So, bali tayo namang nandito, kung loloobin ng Panginoon, ang 2024, nais nating maranasang patuloy ang kabutihan ng Diyos. Amen? Amen! Next slide. At pumasok siya sa kinaroroonan niya at sinabi, "Magalak ka, ikaw na totoong pinakamamahal, ang Panginoon ay sumaiyo." Favor means you are not qualified, but God qualifies you. Si Mary ang tinutukoy doon.
Si Mary pinili ng Diyos upang siyang magdala ng tagapagligtas, ng manunubos, ng Emmanuel. Walang iba kundi ang ating Panginoong Yesu Kristo. Sa rami-rami ng mga babae, pinili siya. Kaya ang pabor ay nasa kanya. Pagkakat hindi siya qualified, bakit ba hindi qualified? Bakit si Mary hindi? Tayo naman lahat, hindi tayo karapat-dapat. Pag-uusapan ng ating mga maling ginawa mula pa sa ating pagkabata. Pag-uusapan ng ating mga naging lakad, lahat tayo, hindi tayo karapat-dapat. Tayo ay naging karapat-dapat dahil sa dugo ng kordero ng ating Panginoong Hesus Kristo. Pinatawad lahat ng ating mga kasalanan. Amen. Si Mary, actually si Mary kasi ay nakaplano ng ikasal. Kumbaga sa dalaga ay si Sarah, eto si Sarah, malapit ng ikasal. Nakaplano na. Nang kausapin siya ng anghel ng Panginoon, ikaw na babaeng pinakamamahal. Ayan. Kaya, bagamat hindi karapat-dapat, ginawang karapat-dapat ng ating Panginoon. Next. Favor means you were rejected, but God makes you accepted. Favor means you are frustrated, loser, but God makes you a consistent winner. Favor means God takes you from the back of the line and brings you to the front of the line. Ano ba yun? Nasa dulo. Dahil ang pabor ng Diyos ay nasa iyo, bigla ka napunta sa unahan. Ito, hindi pa qualified mag-apply nun eh. Sabi nung tagalisa ng papeles ko, nasa ng PRC mo? Wala pa po. Ay, hindi pa kasali. Wala ka pa palang PRC, nag-apply ka na. Eh, pasabi mo po ako, di pa lang nare-release. Intayin mo ma-release na kayo PRC. Text agad siya sa akin. Pastor, nire-reject ko ang papeles ko. Totoo yung sinasabi niya. Kinausap ko yun. Ano naman nangyayari? Wala mo po kasi, pasabi mo nga. Darating naman yung PRC niya bago process. Kaya totoo yung sinasabi niya. From the back of the line, ibig sabihin sa kaduluduluhan. Naano siya sa kaduluduluhan. Dinala sa kauna-unahan. Isa siya sa unang tinawagan. Yung iba, 2 taon lang may lisensya, 5 taon lang may lisensya, 4 na taon na nag-a-apply, hindi natatawagan. Nagreklamo na nga, inireklamo na ako. Dahil 3 taon na raw na nag-a-apply, hindi rin, ano bang kasalanan ko din? Hindi naman ako supervisor ng panahon na yun. So, balit, ang pabor ng Diyos ay nasa sa mga naglilingkod sa Kanya. Susi, serve God. Paglingkuran mo ang Panginoon. Paglingkuran mo ang Panginoon. At ang pabor ng Diyos ay isa sa iyo hanggang sa iyong mga anak. Nakaredy ba ang testimony ni? Pakinggan natin ang isang anak ng pastor na sila'y nagpapasimula pa makikita niya. Sound. Kukunin walang anuman kundi patuloy namin ibabalik sa Diyos lahat ng pagpuri at pasasalamat. Hallelujah.
Praise the Lord po. Matotohanan ko lang din po ang gawa ng Panginoon sa naging kasalan namin dalawa. Yun nga po, bali, yung naging proposal po kasi na inano is unexpected din po. Unang-una kasi, sunod-sunod yung mga gawain. Then, yung sa trabaho ko rin naman po is hindi ganun siya kalaki yung financial na natatanggap ko. Then, sabi ko sa Panginoon, paano ko ba i-settle yung sarili ko? Or paano ko ba mapapatunayan yun? Siyempre, medyo matagal na rin po kasi kami magkakilala. 8 years po kami magkakilala pero 6 years po kami bago naging, 6 years po kami as in magka-relationship. Relationship. So, 2 years po akong nag-antay sa sagot ni Sister Nicole na oo. Then, yun po, syempre, kahit sabihin po natin na hindi naman po tayo alam na po natin na pag medyo nagtatagal tapos may mga nagbibiro sa kanya na ang tagal niya na ano bang plano niyo. So, syempre, naririnig ko din po yun. So, naghingi po ako ng, sabi ko sa Panginoon, bigyan niya ako ng ICI, though dahil yun po itinuro sa atin na bibigyan tayo ng insight, concept, and ideas para sa mga lalakaran nating bagay. At yun nga po, naging way yung pagbibiro ko sa mga katrabaho ko. Meron kasi silang granted yung mga credit cards nila. So, yung akin po kasi, 3 beses akong nag-apply, RCBC, BPI, tsaka BDO. Lahat po na-reject. So, sabi ko, paano ba ako makakagawa ng way para matuloy yung naisin ng Panginoon sa aming buhay? At yun nga po, ginamit yung katrabaho ko, pinahiram niya ako ng credit card niya, at yun, ginamit ko siya as point of contact. Then, nung ikakasal na po, sabi ko naman po kasi, once na nag-propose ako, hindi naman siya matik na agad magpapakasal. Ang nasa isip ko po is, sinasabi ko lang po sa kanya next year. Pero ang totoo po, mga 2 years po sana yung target ko. After 2 years po. Then, yun po, nagulat ako pag uwi namin sa kanila, o anong date ng December 2023, sabi ko, ay patay. Tapos yun po, nakita ko po na, sabi ko kala nanay, yung sa mother side niya po, sabi ko, bali ang target ko po sana is mga mid ng 2024 para kahit pa paano po makarecover pa. Pero hindi po nila alam na yung singsing po ng ating kapatid is hindi pa po bayad. Nung mga panahon na yun. Then yun po, after that po, patuloy na nagbiyahe kami papunta sa Kalamami naman po. Then yun po, tinanong din po ulit kami, sabi, anong date ng December? At yun nga po, nakita ko na yung both side is okay naman na po sila. Then ang problema na lang po is yung pananampalataya. Kung paano babalik yung eagerness ko or yung lalim ng pananampalataya. Na mula nung pagkabata, tinuro mula sa pag-aaral hanggang sa makatapos, yung pananampalataya na walang sukat akalain kung paano mo malalampasan yung isang bagay. At yun nga po, nung mga panahon na yun, nasa sasakyan po kami, nabanggit nga po yung kung anong plano namin. Then yun nga po, nabanggit na ng ating kapatid na Nicole yung mga pangyayari. May truck na dumaan sa harap namin. Then nung habang nagsasalita po yung ang ugali ko po kasi is medyo practical. Yung kumbaga ayaw ko pong pumasok sa isang bagay na alam kong maaalanganin na. At yun, nagalit ako sa mami ko, sabi ko, baka nakakalimutan mo lalaki. Di naman po sa kasi yung side po nila Nicole is medyo may kaya rin naman. Kumbaga, di ba po kasi pagkakilala nila sa amin. Dahil syempre, missionary yung parents ko. In-expect po nila na syempre, hindi po nila nakikita sa amin yung kakulangan. So, hindi naman po talaga kami nagkukulang. Pero, iba po kasi yung tingin nila sa nakikita nila sa dating mga, yung sa ibang born again Christian, na may salary yung mga pastor, yung di rin po yung kumbaga may mga every month may tinatanggap. Di po nila alam na ganun yung sitwasyon namin na
yung parents ko is naglilingkod sa Panginoon na all out, na may mga panahon dati po nung bata pa kami na ultimo baon po namin ginagamit nila para sa pagsunod. Teka. Tapos yun po, may times po na kasi Merkulis po laging lumuluwas sila daddy. Minsan sasabay lang sila sa sasakyan. Ang kailangan nilang pamasahe is yung pang-bus ng city bus lang ng Manila. Tapos kami dalawa, kapatid ko po, maiwan kami sa Nueva Ecija na parehas kaming wala. Yun, bali, ang mangyari po sa amin ni Sheikh noon, si Sheikh na po, malapit lang siya papasok. Ako naman po kasi, pinili ko yung eskwelahan na pwede pong motorin lang. Tapos yun po yung naging daluyan namin ng pasimula hanggang naka-recover ng naka-recover. At yun nga po, nakita namin ang gawa ng Panginoon sa buhay namin. Then yun, kaya nga lang po ng parents nila is medyo financial stable po kami. Kaya alam nila na ayaw ko namang, kumbaga sa ano po, ayaw ko namang masira ang pangalan ng Panginoon na kung paano magpapakasal ng anak ng ating brother Gilbert, then saan kukuha ng pera. Ayaw ko rin naman pong sabihin na sa mother niya na pahingi ng pampakasal. Dahil kayo yung nangungulit. So, as bilang lalaki po, ayaw ko naman pong maging ganun yung status namin dalawa. Kaya yun po, hiningi ko ng tawad din sa Panginoon yung naging mababa yung pananampalataya ko. At yun, pinagpapasalamat ko sa Panginoon na ako'y nakatagpo ng magiging katawang kong kumbaga sa ano po is magpapalakas sa akin kapag mahina yung pananampalataya ko. Then, ako naman din po, vice versa, parang gano'n. Then, dumating na nga po yung araw na yun, nung sabi ni Mami, basta sumunod ka lang. Tapos, yun nga po, habang umaandar yung sasakyan, tumahimik lang po ako hanggang sa makarating kami ng Pulilan. Hanggang sa, yun po, nagkaroon na ng confirmation. Nakita nga po yung mukha ng ating Sister Oaklet dun sa photos po ng Bahay Kawayan, pero Taytay. So akala ko naman po is affiliated yung Bahay Kawayan Taytay Rizal dun sa Bahay Kawayan San Isidro. Dahil siyempre may mga ina-upload po sila. So balit dito ko po nakita na hindi po ito nagkataon na dahil lang iisang venue or iisang lugar po. Kundi pinakita lang ng Panginoon na kahit walang pagkukunan, for example po, kasi Bahay Kawayan San Isidro po is hindi affiliated dun sa Bahay Kawayan Taytay Rizal. Kumbaga wala po silang relationship para magkaroon ng picture si Pastor Oaklet. At doon ko po nakita na, pinakita lang ng Panginoon na, kumbaga, para kahit papano po, pag siyempre, kapag nakita natin na ang babaeng lingkod po ng Panginoon na pinakita sa atin is meron tayong parang assurance. At doon ko po nakita na, sabi nga po, sumampala tayo sa kanyang mga propeta tayo na ang buhay natin ay giginhawa. At yun nga po, nakita ko na sa patuloy na pagsunod, bagaman may labanan sa isip, yun po, na tuloy-tuloy hanggang sa preparation, hanggang sa nagkaroon na ng coordinator. So, doon din po, yun po nabanggit ng ating kapatid na Nicole na nangutang ako ng 200,000. So, nag-message po ako sa pinsan ko, hindi ko na po sabihin na si Kuya Eman. Joke lang. So, nag-message po ako kay Kuya Eman, sabi ko, Kuya Eman, baka may 200K ka dyan. Tapos nang naging reply niya po sana, hindi po ako nagkakamali, is tawa lang. Tapos sabi po ni Nicole, galit po si Nicole nung nabasa niya sa akin. Tapos sabi niya po sa akin, yun nga po, nabanggit niya na ba't hindi ko subukan yung Panginoon na pinaglingkuran ko na 26 na taon. At yun nga po, dito ko nakita ang gawa ng Panginoon na biglang nabuksan ng durawan ng langit sa aming pagsunod. Sunod-sunod po yung naging blessing. Nagulat po kami, may darating sa akin, may tatawag. Engineer, kumusta? Nandiyan ka ba sa office? Meet tayo sa ganitong lugar. Meron akong iaabot sa'yo. Then, meron na naman po, sunod-sunod. Hanggang sa magugulat ako magme-message ang ating kapatid na Sister Nicole. Gusto ko ng ganito sa kasal. So, bilang lalaki po,
Sabi ko, sige, panayin mo yan, kunin mo. Pero ang totoo po, mapasok na sa isip ko yung plus. Kasi ang target lang po is yung bahay kawayan, medyo malaki po yung price. Then magkakaroon ng mga additional, hanggang sa yung cost is lumaki na. So, yun po, bumalik na naman, kinabahan na naman po ako. Subalit nakita ko po na sabi niya nga sa akin, nakakatuwa, nakaganito na tayo talaga. Nabayaran na natin. Pero hindi niya po alam na kinakabahan pa rin ako dahil alam ko pa rin po yung balance. Ang nakakatuwa pa po dito, nagkaroon po kasi kami team building sa Tanay ng date ng December 20. So wala po akong time sa office para makareceive ng blessing. Then 21, crusade na po. Nung sa crusade, ang balance pa po namin is nasa 80,000. So 21 po, ikakasal kami is 27. 22, nakalive na po ako. So wala na pong paraan para makalikom ako ng ganong kalaking halaga. So nagulat po kami, pagdating ng 22, sabi niya sa akin, kamusta, may pambayad na ba tayo sa ganito? Supplier. So alas 12 na po ng tanghali, wala pa rin po akong hawak na pera. As nakita ko, sabi ko, nagpapatutog ako, ang umali po kasi sa aming dalawa, wala nang simulat sa pool is yung goodness of God. Na dito ko nakita ang kabutihan ng Panginoon sa aming buhay. Na sa buong buhay namin, kahit kailan ang Panginoon ay naging dakila sa amin. Nang mula simula hanggang sa pagtatapos ng aking pag-aaral, hanggang sa pagpasok ko ng panibagong chapter ng aking buhay. Yun nga, ang nakita ko ang kabutihan ng Diyos na hindi niya hayaan na ang kanyang mga lingkod ay mapahiya. Hindi niya hayaan na ang kanyang mga lingkod ay matuya o mapagsabihan ng mga bagay na maaaring ikasira din ang pangalan ng Panginoon. Na dito nakita ko na sabi ko kahit sa simpleng split seconds kaya gumawa ng Panginoon ng dakilang bagay. December 22, wala akong pera, wala na akong inaasahang cut-off dahil ang next cut-off is 30. Subalit nakita ko ang kadakilaan ng Panginoon na yun, may ginamit ulit siyang mga tao na natulungan ko. Biglang may nag-message sa akin, Engineer Jed, gusto ko itang makausap, magpapasalamat ako sa iyo. Meron akong hinanda sa iyo ng Christmas gift. Then yun, hanggang sa natuloy, nagulat ako na accomplish po namin yung mga bayarin. Dahil yung sa bahay kawayan ko, hindi nila kayo papapasukin sa loob nang hindi kayo fully paid. Hindi rin po sila mag-mobilize hanggang hindi fully paid. Lahat po nung supplier na nakuha namin is hindi po sila mag-mobilize hanggang wala kang 50% down payment, hindi ka fully paid doon sa ganitong bagay. Kaya doon ko po nakita na naging magaan yung daloy nung kasal namin dalawa. Wala kami inisip na pagkatapos ng kasal, may balance na ganito. Kumbaga, lahat po ng bayarin namin bago tumating yung kasal is nakalagay na po lahat sa isang lagayan. Then iaabot na lang. Nakitang-kita ko dito na, sabi nga, basta sumunod lang tayo sa inuutos ng Panginoon, unahin natin siya, na hindi masamang, kumbaga, sa kakayanan natin, oo, hindi natin kaya. Subalit, kapag nakita natin na hindi natin kaya, idalangin natin sa Panginoon yung pangangailangan at pupunad niya. Doon ko nakita na kung sagana ka aking sarili, kung malaki yung tinatangkilik ko, pwede akong magyabang na ako gumastos ng lahat na yan. Pero dito ko nakita na hindi sagana ang kakayanan naming dalawa, hindi sa kagana ng trabaho naming dalawa, kundi sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon na buhay, na pinaglingkuran ng aking magulang, na nakita ko mula pagkabata. Ngayon nga, sa pamamagitan ng pagsunod nila, yung mga reward is, sabi nga, sa pagsunod ng magulang, unang aanin ng mga anak. At yun, nakita ko na sa pagsunod ng aking mga magulang, pag medyo mahirap sa simula, nakita ko na inani namin dalawa ng aking kapatid. Mula sa kanyang pag-aaral, ng kapatid ko, hanggang sa akin. Hanggang sa ako'y papasok sa panibagong chapter ng aking buhay. At yun nga po, nasettle lahat ng bayarin. Then may panibagong hamon na naman si Satanas. Kasi may pinayarang program, yun nga po, nabanggit ng ating Sister Offlet kanina. At yun yung naging labanan. Kumbaga sa ano po, syempre bilang tao,
medyo challenging po kasi yung pag na on the spot na. So nakita lang namin dito na sabi nga, basta sumunod ka lang. Kasi dun, sa pagsunod, dun mo makikita ang pag-ingat ng Panginoon. Na hindi naman iuutos ng isang bagay para sa ilupahan. Kumbaga, merong nakikita ang Panginoon na hindi mo nakikita. Bagaman, syempre sa una medyo magkakaroon ka ng parang lungkot dahil pinagplanuhan. Subalit, kung makikita mo ang kadakilaan o kung makikita mo ang plano at layunin ng Diyos sa bagay na yon, kung ano yung nakikita ng Panginoon na pwedeng mangyari sa iyo kapag hinayaan yung bagay na yon, is doon mo makikita yung, kumbaga, side by side or yung kung anong pwedeng mangyari kapag hinayaan mong mangyari ang isang bagay na pwedeng ikapahamak o pinutol mo agad yung bagay na pwedeng ikapahamak. So doon ko po nakita na basta matuto lang tayong sumunod, kaya nung kinausap ako ni Sister Auckland, tinawagan ko po agad natin Sister Nicole. Pero yun nga po, dahil naka-ready po yung organizer namin, andun po siya mismo sa event. So nakita ko naman po kung paano ginagawa ng Panginoon na naging presence of mind po ng ating mga kapatid na kapag pumapasok po ang gawa ng kaaway is kinakat nila. Hanggang sa sumamba po ang aking daddy, then pumasok pa rin po ang aking mom. So nakita ko na po ang flow hanggang sa natapos po. Kaya yun nga po, sabi ko nga na lang po sa ating kapatid na Nicole na sabi ko, basta tayo manalangin. Baga, syempre, di naman natin alam kung ano yung bagay na, kumbaga meron tayong pangarap na mangyari sa kasal natin, pero iba ang pangarap ng Panginoon sa atin. Sabi nga natin, sa panalangin natin, gusto natin ipakita yung kaibahan natin. So, sa bagay na yun, nakita na iba ang daloy sa mga anak ng lingkod ng Diyos na hindi pwedeng hayaan o hindi pwedeng mag-compromise ng isang bagay kahit ito ba'y nakaplano. Kumbaga, basta sinabi ng Panginoon na stop, dapat stop. Kaya doon ko nakita na magkaroon lang tayo ng obedient heart. At yun, nakita namin habang na kami dito, di rin namin inaasahan na tatawagin kaming dalawa. At yun nga, tatayo pala si Daddy. Sabi ko nga, ito na yung time na matagal na ninais ng sambahayan namin. May balik sa Panginoon yung kaluwalhatian niya sa aming buhay. Yun lang po, medyo lumakas ng ilog, kaya medyo lumabit. Pero praise the Lord. Thank you. Pray na on. Hallelujah. Nakaka-relate kayo. Si Jerry at si Elaine, relate much. Si David, si Eunice, nakaka-relate sa gastusin. Lahat tayo. Kita niyo yung pabor ng Diyos. Engineer na siya. Bagaman, sa pagsunod ng alam ng mga magulang, nakaranas sila lahat. At ang kanyang isang kapatid ay kaparehas ni Lucky, iskola, may tinatanggap na allowance. Ganon kumikilos ng Diyos. Kaya, ano ka pa? Sabihin mo sa iyong kalapit, ano ka pa? Sunod daw lang. Sabi, sunod lang. Pag sinabing stop, stop! Mahirap ba yun? Kayong mga bata, kayong mga kabataan, masanay na kayo. Na stop, go. Hindi yung ating plano. Minsan, ang ating plano ay hindi. Naalala ko na naman ako ay nagpapatransfer. Matindi yung ginawa ko. Talaga. Sumulat ako sa DepEd Secretary. Kapalipat ako sa kinagatan. Ibinalik yung letter ko sa Province of Sabia. Ano ba ito? Bata ko. Marunong. Nakapunta kayo. Nakarating ang sulat sa DepEd Secretary.
pahirapan ko ngayon. Wala akong tinanggap na PIP nung panahon ngayon. At sa halip na ilipat, pinag-initan pa ako. Halos umiyak ako sa opisina. Nag-typing na lang ako. Nag-typing na lang ako. Ayaw yung grante. Eh kung pinapunta sa kinagatan, ano kaya ang buhay ko? Aanim ang teacher. Ay, kaya kung napunta ka ng limbong-limbong, ano kaya ang buhay mo doon? Kaya may plano ang Diyos. Hayaan lang natin. Sige lang, sumunod ka lang. Ikaw naman kapatid, kumusta ka? Magtatapos ng taon ay ospital ang hinahanap. At dahil sa kabutihan ng Diyos, eto, buhay na buhay. Pasko ay saan po may tawag doon? May mag-ultrasound. Kami na may isip, saan po may ultrasound? At salamat sa Diyos. Simpleng, anong sakit? Sister and Princess, anong sakit? Simpleng UTI lang. Pinahihirapan ng kaaway. Akala mo napipisa na ang akto. Takot na siya. Subalit salamat sa Diyos. Hindi ka nilipol ng Panginoon. Hindi ka kinuha ng Panginoon. Dahil ang kanyang kagandang loob ay nais niyang iparanas sa iyo. Ngayon natin ang Panginoon. Hallelujah. Manyayan natin ang quiet na awitin yung goodness of God. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. One more time. I love you, Lord. You have blessed me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. And I am living in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so
Word of God. Ikimbas na yan, ano, 8 buwan, kasama yung Fortuner at L300. At huwag na makitamos na inyong mga ilong. Parang kayo ang pinakamarami dun sa mga outreaches. Congratulations. Ganan kayo pinagpala ng Diyos. Faith. Saan tayo? Tuloy mo yan. Mahalaga ang Word of God. Kahit kami ay hindi ganun kahalaga. Kahit sino nagdi-deliver ng Word of God, huwag kayong sa tao titingin. Doon kayo titingin sa sinasabi ng Diyos. Congratulations sa lahat ng nag-e-effort sa church, sa Bumbong, sa Subay, sa Menagatan. Sabi ko, ano ba dala yung papel? May pa 2024 Happy New Year pa sila. Tingnan naman yung ating bulaklak. Napakaraming bulaklak. Hindi pumayag ang Diyos na tayo ay buntot. Sabihin mo sa iyong kalapit, hindi pumayag ang Diyos na ikaw ay maging buntot. Di ba ang Diyos sa iyong buntot? Dinala ka niya sa unahan. Kaya naman, karapat-dapat natin siyang purihin at pasalamatan. Totoo yun ha, yung mga sinasabi ng salita ng Diyos. Favor means God takes you from the back of the line and brings you to the front of the line. You don't have the right to get any good thing in your life, but God qualifies you. God makes you qualified. Narinig nyo doon sa mga anak ng mga pastors, ng mga missionary. Bagamat hindi sila karapat-dapat. Grabe naman mga kasalan. Nakakarinig ako ng kalahating milyong kasalan, 200,000, 300,000. Dahil simple lang ang buhay namin, nagugulat kami. Si Mary Glenn, napakaganda ng kasal doon sa ano. Ang ganda. Ala palasyo at pinatulog pa. Pagkamat hindi kayo karapat-dapat sa mga ganong uri ng kasal. Baka itong mga natitira ay umasa na ganon ding uri ng ganda ng kasal. Bagamat hindi kayo kwalipikado na ikasal sa ganon. Dahil tayo ay nagbuhat lamang sa isang mahirap na pamilya na nagbuhukay ng bulate. Alam ba niyo ang ina nung nagsalita ngayon? Nakulong yun. Ang ina. Hindi ko alam kung isang buwan nakulong. Hindi naman sa pagnanakaw, kundi nagtatrabaho siya sa isang company ng re-recruit. Eh siya yung itinuro ng amo. Kaya siya yung nakulong. Halos isang buwan yun. Subalit, tingnan ninyo ang ending, ano? Bagamat parang pangit, parang bako-bako. Pero, sabi nga, tinutuwid ng Panginoon ang ating mga bako-bakong landas. Tinutuwid niya.
You don't have the right to get any good thing in your life, but God qualifies you. God makes you qualified. You are qualified for tears, but God qualifies you and gives you laughter. Tumawa nga kayo, ha, ha, ha. Kasi naman ang away, nakiinis talaga eh. Nakiinis ang away. But God will make you love. You are qualified to be sick, si Princess. You are qualified to be sick. But God puts sickness aside and gives you good health. Sabi mo sa iyong kalapit, God gives you good health. God gives you good health. Kaya pinigmamasdan ko si Princess, aba, pinasayaw-sayaw ito sa harapan. Paikot-ikot, tinitingnan ko, baka bumagsak. Dahil minsan yan ay pag nainitan sa makamot ay nauupo na ng basta. At ba't nauupo na si Princess? Nahihilo na po. Ay hinilo niya dyan, oh. Nagpalundag-lundag, nagpaikot-ikot. Bagamat siya qualified to be sick. But God puts sickness aside and gives her good health. Purihin natin ang Panginoon. Aba, pastong-pasto, dinadala ng kaaway sa ospital. Thessalonica chapter 3 verse 10 ng 2 Thessalonians. Basahin ang lahat. Sapagkat ako magpapamigay sa inyo, kaya iniutos ko sa inyo, kung ang sinaman ay gumawa, ay huwag din na kumain. Ako, matindi to. Kung ang sino man ay ayaw gumawa, ano ibig sabihin nun? Tamaan. Tanong mo yung kalapit, tamad ka ba? Huwag kang kakain. Hindi pala maganda ang tamad, ano? Ano oras kayo kung gumising? Sagot. Ano oras kayo kung gumising? Ang oras na inyong paggising ay nagsasabi kung anong uri ng tao kayo. Kung tamad o masipag. Natatawa si Mika kasi alas 12 ito kung gumising. Ang umagahan niya tanghali na isa na lang. Pag walang pasok. Pero pag may pasok, maagap siyang gumising. At kung ikaw ay tamad, kung ayaw mong gumawa, ay huwag ka rin pakainin. Sino ang gustong magsikain dito? Taas ang kamay. Magsipag kayo, ha? Sipagan nyo. Gayahin niyo si Kuya Josue. Nagsimula pagkatatak ng Martes. Lahat kayo ay may tatak. Kabilaan pa. Naawa ako, sabi, Tito, ano pong itatatak natin? Sabi ko, ito Kasi pagka sinabi ko pagka dalawa, baka tama rin. Ito harapan. Pagka 3 oras, pati yung likuran. Ayan. Ano nakatatak sa likod? Basa ng lahat? Made to worship. Amen. You are made to worship, ha? Hindi para magluto ng lechon. Ikaw ay ginawa ng Panginoon upang ikaw ay sumamba sa Kanya. Always remember that. Sabi mo sa iyong kalapit, ginawa ka ng Panginoon upang ikaw'y sumamba sa Kanya. Sa Espiritu at sa katotohanan. Tanda niyo yan. Bawal ang tamad. Bakit nga ba pagka pasimba na tsaka nagsasakitan at nagtatama na gusto mo magsiinam, hindi mo makapaligo, walang sabon, walang Colgate, lahat wala. Nagdadahilan na yun.
Yung iyong lumang pagkatao laging may dahilan. Pero ang binago ng Diyos, lahat ng dahilan, walang lahat na kapangyarihan niya. Dahil nakikita niya ay kabutihan ng Diyos. Amen? Amen? Amen. Sayang lamang ang ating nakasulat, Waymaker. Ano ibig sabihin? God will make a way. God will always make a way. Miracle worker. Sabi mo sa iyong kapit, miracle worker. Miracle worker. Promise keeper. Promise keeper. Light in the darkness. Light in the darkness. Sa 2024, iyan ang ating mararanasan. Basta yung sinasabi ni Jen dito sa pagkato, sumunod ka lang. Ha? Bawal may banto. Sumunod lang kayo. Pag sinabi na magulo niyo tayo ka agad. Pag ako'y nagtuturo, yun ang inuuna ko sa mga estudyante. Following direction. Stop! Sit down! Confidence! Hinihilo ko. Kaya yung mga nagiging estudyante ko, alam nila ang paraan ko ng pagtuturo. Pag nagkanggulo, ganyan ang agad. Following direction. Praise you, man! Subukan ko kaya kung paano ko magpatawan eh. Gusto niyo ba? Hands up! Sunod! Down! Okay. Hands up! Tingnan ko kung tatama. Stand up! Nasa na kamay niyo? O, sit down. Pinag-iisip ko yan sa mga estudyante ko eh. Gising na gising sila. Dahil pagtayo nila, wala na ang kamay sa taas. Sana ganyan tayo sa Diyos. Walang kumukontra. Kayo ba naman ay uutusan ng Diyos sa ikasasama ninyo? Hindi ako naniniwala. Pag nag-utos ng Diyos, lahat ng kanyang utos sa ikabubuhay mo. Tandaan nyo yan. Kaya bawal ang tamad. Sabi mo sa iyong kapit, bawal ang tamad. Bawal ang tamad. Alam ko yung mga tamad sa mga kabataan eh. Pag ako may ginagawa, pipintura ko limawa, dumaan, ayaw tumingin. Katatawagin ko ang pangalan kasi, ayaw tumingin. Kunwari busy. Ay, huwag kayo babalik-balik lang naman. Pero pag masipag, hindi pa ako makapit ng, ano tawag doon? Sabihin, ano kung gagawin ninyo? Ako na po. Ayan. Maniwala ka yan, tubigan na yan, dadalawang container na yan. Bumababa yan sa amin, walang laman. Parang gusto pa ako magdala sa magre-refill. Utusan ko. Gusto ko pa ulit-ulit na utusan. Hindi nyo kasi alam yung reward system ng Diyos. Kung alam ninyo ang reward system ng Diyos, magpupusa kayo. Bansa nga na may mga kapatid ang nagpupusa. At si Romnick, isa sa nagpupusa. Tanggal ang pinto, kabir. Walang pintura. Yung mga bagay na kaya niyong gawin sa Panginoon. Sabi niya, it's an opportunity. It's an opportunity to serve the Lord. Sabi mo sa iyong kalapit, it's an opportunity to serve the Lord. Napakagandang pagkakataong ibinibigay ng Diyos na maglingkod kayo sa Kanya dahil i-rewardan kayo ng Diyos. Siya ba'y tao na pag nangako ay magsisinungaling? Sinabi ba niya at
hindi niya gagawin? Tinatanong tayo ng Bible. Di ba siya'y Diyos? Kapag sinabi niya, hindi pwedeng hindi niya gagawin. Dahil pag hindi niya ginawa, magiging siya'y sinungaling. Kaya lahat ng nakasulat diyan ng mga pangako ng Diyos, tungkulin niya na yan ay isagawa. 1 Samuel chapter 18 verse 10, at nangyari ng kinabukasan ng masamang espiritu na mula sa Diyos ay dumating ng makapangyarihan kay Saul at siya'y nanghula sa gitna ng bahay at si David ay tumugtog ng kanyang kamay gaya ng kanyang ginagawa araw-araw at hawak ni Saul ang kanyang sibat sa kanyang kamay at inihagis ni Saul ang sibat sapagkat kanyang sinabi, aking tutuhugin si David sa dingding, at tumanan si David sa kanyang harap na makanawa. Ganyan naisang patayin ni Saul si David dahil nakikita ni Saul na siya ay kinalulugdan ng Diyos. Ang pabor ng Diyos ay sumasa kanya. Ibig sabihin, nagseselos na si Saul. Huy, may paborito ang Diyos, tandaan ninyo. Ang mga masusuri ay pinapabura ng Diyos. Kung ikay masunurin, papaburan ka ng Diyos. Kung ini-nervyos ngayon magtatapos yung taon. Dahil napalitaan namin maglilipatan na naman ng supervisor. Lord, saan kaya ako mapupunta? Biniro po kami ng CIT chief. Kalapit ko kasi yung isang kinayayamutan ng superintendent. Sabi, Mama, nilipat mo pa kami? Kalapit ko sabi, oo, sa Rodriguez ka, sinere sa Pinilia. Diyos ko, Pinilia. So, lalo ako medyo hindi mapakali. Sabi ko, naku po, Jerem, anak, magkakahiwalay na tayo. Hahanap ka na ng boss mo, sa kape ko ka na lang kaya. Nakikinig lang naman si Jerem, sabi, ganyan ba? Pagka ganito, anak, manalangin tayo. At habang ako'y papunta sa crusade, sa totoo lang, yung crusade ay ng daming humakadlaw. Si Pipit at si Sister Maura kukuha ng SRI. Pati si Aaron kukuha ng SRI. Ako daw namang supervisor, i-supervise ko rin magsisikuha ng SRI. Dahil yun doon tungkulin ng supervisor, supervise. Ganun ba man, pinili natin gawa ng Panginoon. At alauna raw may meeting, buti virtual. Alauna raw sasabihin kung saan kami mapupunta. Kaya habang pumaparoon kami sa krusada, ay ako'y nakikinig doon sa meeting at binasa yung amono, binasa ang baras, ako susunod na ang pinanguna. O eto ang pinanguna. Si Melissa, mapupunta ng Taytay. Si April, mapupunta ng Moro. Si Hiner, si Robel, maiiwan. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Ang pabor ng Diyos ay misang naranasan kong muli sa pagtatapos ng 2023. Sinamahan pa rin ako ng Panginoon. Hindi ako inalis sa pinangonan. Purihin natin ang Panginoon. Kaya saan ko kay Jerem, tuloy ang ligaya na. For the remaining days of this year, sabi nga ng isang linggo, as you enter into 2024, no devil, no power from the pit of hell can stop you in the name of Jesus Christ. Purihin natin ang sabihin mo sa iyong kapit, no devil, no power
power from the pit of hell can stop you in the name of Jesus Christ. Ay, bakit siya na-stop? Nagpasya siya. Alam ba niyo, kahit si Satanas, hindi kayo pwedeng pakialaman. Pag kayo nawala, kayo ang nagpasya. Dahil pinasya ninyo na huwag kayong mag-appear. Si Satanas, wala naman siya. Lalo na ngayon, ang pangako ng Diyos sa inyo, ngayong 2024, walang demonyo, walang kapangyarihan ng kadiliman at ng impyerno ang makapananay sa inyo, sapagkat kayo ay iingatan ng Panginoon sa pangalan ni Yesu Kristo. Because of Christmas, because of the birth of Christ, no power will oppose you, no power will stop you, no devil will stand your way. Nothing can stop you, for God is on your side. Minsan, lalakad ka, narito ang kaaway sa iyong harapan. Ikaw ay inaampat, ikay pinipigilan, hindi ka makahakbang. Ayaw ng anak ko ng kulay namin, orange daw, para daw kaming bilanggo. Sabi ko, noong araw tayo mga bilanggo, ngayon pinalaya na tayo ni Jesus. Binihag ng Diablo, pinalaya ni Jesus. O, di ba, ito ka nakaka-orange. Dati kaming mga bilanggo, kaya kami naka-orange. Eh, kami pinalaya na ng Panginoon. Tanong mo ngayong kalapit, pinalaya ka na ba ni Jesus? Pinalaya ka ni Jesus. Anong sagot? Amen. Akala ninyo, ang orange pangit. Dati talaga naman kami bilanggo ng kaaway. Dati hinahadlangan. Subalit sa pangalan ni Jesus, walang devil na nakatayo sa harapan sapagkat tayo ay sinamahan ng Panginoon. Amen. 1 Samuel 18:12. Bali ang kirong ni Jericho. Nung nilalabas yung t-shirt, kaya si Jim Carr hindi nag-orange yata. Jim Carr, ano suot mo? Para daw kaming partido ni Era. Bunga naman. At natawag si Saul kay David sapagkat ang Panginoon ay sumas sa kanya. At nahiwalay na kay Saul. Uy, pagka pala ang Panginoon ay sumas sa inyo, kinatatakutan kayo na yung mga kaaway. Pag ang Panginoon pala ay sumas sa inyo, natatakot ba lang kaaway sa iyo? Awit 124 verse 7. Ang kaluluwa natin ay nakatana na parang ibon sa silo ng mga manghuhuli. Ang silo ay nasira at tayo ay nakatanan. Ikaw ay hindi matatakot sa kakailabutan sa gabi, ni sa panaman na humihilagpos kung araw. Ikaw ay matatakotin. Ano ngayon, parang ikaw ay matatakotin. Pinagpapatotoo. Natatakot siya sa bread, sa gagaskusin. Sabi ng kanyang magiging asawa, bakit di mo subukan ang iyong Diyos na pinaglilingkuran for 26 years? Nabasa ng utang ng 200,000. Sabi ng kanyang magiging asawa, huwag kang umutang. Hindi yan ang paraan ng Diyos sa ating kasal. Hindi alam na yung sigsig ay inutang. Nang malaman sumampalataya ka lang, sumunod ka lamang. At nakita ng bata ang kamay ng Diyos. Nakita ng bata kung paano yung may na 200,000 na halaga ng kasal ay binayaran ng Panginoon.
Hallelujah. Pag ikay may pananampalataya, hindi ka matatakot. Basta mag-confess lang kayo. Kung kayo may mga naisip, sige lang. Gaya ng ginagawa namin, nagpapahayag lang kami. Pinturahan. Magkakagate, magkaka-TV, magkaka-L3. Ano bang gusto nyo? Sabihin nyo lang sa Panginoon. Iparinig nyo lang sa Diyos. Hindi nyo alam kung paano. Siya nga, takot na takot magpakasal eh. Dahil alam niya, mayaman ang sambayan, ipapakasal mo ba naman yun sa bahay kubo? Kahit munti. Sana kamusta ang kasal mo? Nakasettle ka ba? Ilang supervisor ang inanyayahan kukunin mo na. Baka maging Department of Education na ang ating church. Siguraduhin mo lang na hindi babantuin ng iyong mga magiging panauhin. Ilan ba ang ililitsyon mo? Magsimula ka nang mag-confess. Huwag kang matakot sa pananampalataya. 1,000 ay magmumuwal sa iyong siping at 10,000 sa iyong kanan. Ngunit hindi lalapit sa iyo. Iyong mamasdan lamang ng iyong mga mata at makikita ang ganti sa masama. 1 chapter 5 verse 2, sa Jerusalem ay may isang tangke sa tabi ng pintuan ng mga tupa na sa wikang Hebreo ay tinatawag na Bethesda na may 5 portiko, 5 pintuan. Bethesda means the house of mercy. The number 5 is the number of grace. God will not forsake you. God will not prostrate you. God will not let you down. God will not dump you. God will not forsake you. God will not prostrate you. God will not let you down. God will not dump you. He will lift you up. Yun ang pangako ng Diyos sa inyo. God will not turn His back on you. God will never let you shed tears of sorrow. God collects your tears and turns it to answered prayers. God is working. He is working in your behalf. God is working. He is working on your behalf. God is on your side. Power is on your side. The Spirit of the living God is on your side. There is breakthrough upon you. Inyong pagkulay-gulayan ay mga salitang iyan ng Diyos na binibigay sa inyo. Ang Panginoon ay nasa panig ninyo. May nararanasan ba kayo? Ang Panginoon ay nasa panig ninyo. Hindi niya kayo iiwan. Hindi niya kayo pababayaan. Ang kanyang himala ay sa inyo. Kung ginugulo kayo ng devil, siya ay sinungaling. The devil is a liar. There is nothing the enemy can do about your life. God has concluded it that it will be good and good and good all the way. The blessings of God are upon you in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Awit 30 verse 5. Basahin ang lahat. Ang kanyang isang kaliyaman, ang kanyang pagiging payapang buhay. Pag-iyak ay matagal na magdamag, ngunit kagalakan ay dumarating sa panahon na. Yung ating kalungkutan may katapusan yan. Saglit lang yan. Darating ang umaga. Bagong umaga. Pag-asa. Buhay. Kasaganaan ng buhay. Your weeping has come to an end. Your night, your darkness has ended.
now your morning has come. Ang iyong pag-iyak ay magtatapos sa buong magdamag. Ang gabi, ang kadiliman magtatapos. Darating ang umaga, ang bukas sa iyo. And it is time for rejoicing. Sabi mo sa iyo, it is time for rejoicing. It is time for rejoicing. God will do great things for you. God will do great things. Favor will come to you in this new year. Amen? Amen. Purihin natin ang Panginoon. Sabihin ng lahat, favor will come to you Favor will come to you. this new year, 2024. 2024. Ay lahat ay tumayo at awitin natin itong nasa harapan. Moving in our midst, I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you.
stop working. You never stop working. Even when I can see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I can see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, you rock the world. Promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Who you are. That is 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 who you are. Step ulit. Tayo manalangin. Walang hanggan ang aming pagpapasalamat sa iyo, o aming Panginoon. Tunay na napakadakila mo. Isa kang buhay ni Diyos. You are alive, and you are continuously active in our lives. Sa 365 days ng 2023, narito kami kasama ng aming buong sambahayan, kasama ng aming mga kapatiran, mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakamaliit na bata. Inihandog namin sa iyo ang aming mga buhay. Banal, kaaya-aya, na siya namin katampakang pagsamba sa iyo, aming Panginoon. Salamat, maraming salamat. Sa lahat ng pagtatagumpay, sa lahat ng pagpupuno mo sa lahat ng aming mga pangangailangan, sa lahat ng mga kaluluwa na iniligtas mo sa lugar ng Buruanga at sa lugar ng Bulacan. Salamat sa mga kaluluwa na inakay mo sa lugar ng Kaitume, ng Kinagatan, ng Subay, at maging ng Bumbong. Salamat sa aming mga kapatid na aming nakasama, na aming nakatuwang sa lahat ng takbuhin ng ministeryo. Salamat sa mga kapatid na patuloy na dumadalangin. Salamat sa bawat isa, o aming Panginoon, na nakikisa sa lahat ng takbuhin, sa lahat ng proyekto. Salamat sa iyo, aming Panginoon. Hindi kayang banggitin ng aming mga labi ang lahat ng kabutihan na ginawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin. At kung paano magtatapos ang taong 2023, nais namin umpisahan. We want to start the year 2024 right. Dahil alam namin na ang tamang bagay na aming gagawin sa aming mga buhay ay kami ay manatili sa iyong banal na presensya. At alam namin na sa buong taong ng 2024, kami ay iyong sasamahan. Kami ay iyong gagabayan.
kami iyong hahawakan ng iyong kanang kamay ng katuwiran. Kaya tanggapin mo ang aming pagpuri, tanggapin mo ang aming pagpapasalamat, tanggapin mo ang aming pagsamba. Walang ibang matataas, walang kukunin na naman ang bawat isa sa amin, kundi tanging sa iyo lamang ang aming Panginoong Yesus. Tanging sa iyo lamang ang aming Ama, tanging sa iyo lamang ang banal na Espiritu. Purihin ka, dakilain ka, luwalhatiin ka. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. And Amen. Purihin natin ang ating Panginoon.